Sino? Si Epifanio Labrador. Ano ang kanyang tunay na magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Tatay Aguila. Maraming salamat at ito ay nakapagkwentuhan na naman tayo ngayon. Sa sandaling ito, may buhay at lakas. Mayroon tayong gagawan ng isang reaksyon na naman. Marahil ay kilala na po ninyo yung palamura na vlogger. Mahilig magmura, mahilig mag-alipusta sa buong iglesia, sa pamamahala, sa mga ministro. Mahilig magpintan ng kung ano-ano. Kaya pala, laging nakamaskara ito, laging naka-face mask, laging tinatakpan yung mukha kasi mayroon pala siyang itinatago, mayroon pala siyang nililihim. Matindi pala itong taong ito. Masabi ko ito, bakit? May katibayan? Mayroon. Kaya pala laging nagtatago, laging naka-face mask, tinatakpan yung ulo, naka-sombrero. Mayroon palang nililihim yan, yung taong yan. Sige lang, magpatuloy ka sa paggawa ng mga kung ano-anong masasamang kwento tungkol sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi ka namin titigilin ng paggawa ng mga reaksyon. Yung iba, nagsasawa, sabi nila, ganito na naman na content, hindi tumitigil si Labrador. Patuloy siyang naninira sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nananahimik ang Iglesia ni Cristo, nagsagawa ng national rally, pero ayon sa kanya, hindi raw for peace. Hindi kasi niya binubuksan yung isipan niya, saradong-sarado. Para sa kanya, paninira yung ginawa ng national rally for peace. At sumasang-ayon din yung mga, ewan ko kung followers niya o mga kasabwat niya. Pero marami ang sumang-ayon sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang ginawa ng Iglesia ni Cristo ay pagsang-ayon doon sa pasya ni President Bongbong Marcos. Hindi kinontra ng Iglesia ni Cristo yung sinabi niyang huwag nang ituloy yung pag-impeach sa Vice President. Kaya nagsagawa ng National Rally for Peace. Marami ang sumang-ayon, may mga pari nga may ilang mga pari, may ilang tao na sumuporta doon, hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero anong ginawa ng Epifanio Labrador? Sinisiraan daw ng Iglesia ni Cristo yung mga nasa Kongreso. Hindi naman niya kasi iniintindi yung pagpapaliwanag, sarado yung isipan niya. Kaya ganon ang tingin niya doon ay paninira daw. Kahit paulit-ulit niyang panuorin yan doon sa programa ng Net25 na sa ganang mamamayan, nandoon yung buong pangyayari ng National Rally for Peace. Pero para sa kanya, paninira daw yun. Sarado yung isipan niya, pati yung mga nagko-comment doon sa kanya, napapok sa kanya, sarado rin yung mga isipan nila kasi sa kanya lang nanonood at nakikinig yung mga taong yun. Ayaw nilang ikalat yung isipan nila, ayaw nilang panukurin yung ibang mga gumagawa ng mga video patungkol doon sa mga pinagsasabi niya laban sa Iglesia ni Cristo. Ayaw nilang mag-observe sa ibang mga nagbablog. Pero alam ba ninyo na sa kabila ng kanyang maskara, pagtatakip ng kanyang mukha, may itinatagong lihim. Duda na ako mula pa noong makita ko yung taong yan na laging naka-face mask at hindi ako nagkamali. Para mapatunayan ninyo, ito, panoorin natin kung sino si Epifanio Labrador, kung ano ang kanyang tunay na pangalan, kung taga saan siya.
kung ano ang dati niyang trabaho. Panoorin niyo. Mayroon tayong update tungkol kay Epifanio Labrador. Ang tunay niyang pangalan at ang katunayan na siya nga ay isang magnanakaw. Hindi ito chismis at lalong hindi ito pambibintang, kundi ito ay katotohanan. Sa nakaraang video ay nalaman natin na mayroon siyang dating YouTube channel na ang pangalan ay Volkidos Fighter. Kaya nang ipinakita sa nakaraang video, sinabi natin na siya pala ay isang magnanakaw. Dahil sa ginawa nating pagsusuri doon sa kanyang videos sa dating YouTube account, sinabi doon na founder siya ng Volkidos Fighter. Kinuha o ninakaw niya ang pera ng mga estudyante niya, itinakbo at hindi na nagpakita. Ang ganong gawain na ay masasabi nating pagnanakaw o theft. Para patunayan natin ang sinabi ng naging estudyante niya na itong ang si Richard Vallejos Palacio o mas kilala sa pangalang Epifanio Labrador, ay ipapakita natin ang isang katunayan na siya nga ay may kasong theft o pagnanakaw. Nakalagay dyan sa larawan, pangalan Richard Vallejos Palacio. Crime Qualified Theft Court Regional Trial Court Branch 40. Sa date issue ay dalawa ang nakalagay. Ang date ay October 6, 2017 at June 18, 2018. Malamang sa malamang, dalawa ang kaso niya na theft o pagnanakaw. Nakalagay sa status ng kaso ay not served at sa suspect status ay at large. Ibig lamang sabihin mga katanglaw ay hindi pa siya nahuhuli at kasalukuyan siyang tumatakas o nagtatago. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit itong si Richard Palacio o Epifanio Labrador ay laging nakasuot ng face mask. Pero ngayon, alam na natin ang totoong pagkatao niya, alam na natin ang totoong pangalan niya. Panoorin ninyo kay Tanglaw TV. Tanglaw TV. Sa kanya ko kinuha ang video nito. Hindi naman niya siguro i-upload yun kung wala siyang sapat na batayan. Biruin ninyo, may mga estudyante pala daw siya noon na hindi maganda ang ginawa niya. Pinagnakawan niya yung mga estudyanteng iyon. Kaya yung mga sumusuporta sa kanya, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Marami nang nabudol pala yung taong yan. Kaya pala laging nakamaskara, laging nagtatago sa mga sa kanyang maskara at sa kanyang sombrero. Kaya pala alam niyo, mayroon pa akong isang napanood. Sana mapanood din ito ng mga alagad ng batas kasi napakadelikado. Ay nako, sinasabi niya na ang Iglesia ni Cristo ay kriminal. Mayroong mga killer. Ito, nagre-reflect na sa kanya. Bumabalik sa kanya ang salita niyang ito. Kaya kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Epifanio Labrador. Sa lahat ng mga nakasuporta sa kanya. Hindi ito paninira. Nakita ko yan mismo sa kanyang page. Mahigit 1 taon na ang video nito. Panoorin ninyo kung paano siya mangbastos, paano gumawa ng krimen. Siya mismo ang nagsasalita at mayroon siyang daladalang armas. Kayo na ang bahalang humusga. Tebes, pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Sino yun? Ha? Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Ha? Ito, marami na itong kinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Ha? Kaya, Mayora Janice Digamo, tsaka Mayor Freds, pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1 milyon, tumpa ko yung magkapatid na yan. Nako! Yun, malinaw. Boses niya yun. Boses niya. Pinagmamayabang pa niya yung armas niya. Bibigyan lang daw siya ng 1 milyon. Siya na daw bahalang tutumba. Nakakatakot. Siya pala itong hired killer. Sinasabi niya may hired killer Iglesia ni Cristo. Kaya natupad sa kanya yung sinasabi ng mga matatanda na madalas ang isda mahuhuli sa kanyang bibig.
Nahuli siya mismo sa kanyang bibig. Malinaw. Napakalinaw. Hindi ba't kanya yung video na yun? Hindi ba't kanyang boses yun? Oh. Nakuha ko yun sa kanyang page. Naku, gusto. Nakakatakot ang taong ito. Tama yung sabi ni The Wonders Philippines na ito ay may sa demonyo na nagkatawang tao. Pinagmamayabang niya na 49 na ang kanyang napaslang. Yung bibigyan daw siya ng 1,000,000 at siya na ang tutumba doon sa binabanggit niyang tao na sinasabi niya na pang 50 ka na sa ating mga itutumba. Ikaw ay pang 50 na sa aking itutumba. Siya pala itong kriminal. Kaya pala nagtatago. Ay nako. Lahat ng mga ibinibintang niya sa Iglesia ni Cristo ng masama, bumabalik sa kanya. Bumabalik sa kanya. Lahat ng pagmumura niyang hindi maganda para mapatunayan ninyo talagang nagmura siya. Alam ko yung iba na panood na nila ito. Trending na trending yung video niyang yan. Pero ito, ibibigay ko pa rin sa inyo. Iglesia sila ni Manalo. Ha? Iglesia sila ng demonyo. Wala akong pakialam sa inyo kahit 1 trillion pa kayo mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito, ha? Sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador. Itong ano ng Iglesia ni Cristo? Si Eduardo, isang magandang putang ina mo ka. Ha, Eduardo, Manalo, mukhang pera ka talaga, demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Sabi niya is kahit 1 trilyon daw ang miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi daw natatakot. Uy, bakit ngayon ay nagtatago? Ayaw niyang harapin ang kanyang mga patong-patong na kaso mula Luzon hanggang Mindanao. Maraming kaso na nakapay laban sa kanya. Sa kanya bumabalik yung salita niyang yan, yung post niyang yan. Oh. Ayan, na ang Iglesia ni Cristo daw ay mayroong malaabo sayap na galawan. Eh siya pala ito eh. Siya pala yan. Eh sabi niya 1 kilometro pa lang ang layo ninyo sa akin. Hindi na kayo makakalapit. Oh. Nagsasabi siya may mga kasamahan siyang expert sa bomba. Oh. Nakahanda daw sila. Handa raw siya makipagsabayan. Hindi raw siya pahuhuli ng buhay. Eh, yung mga pupunta sa iyo, alagad ng batas. Dinadagdagan mo lang yung kaso mo. Matindi ka. Kayo na ang bahalang humusga kung sino talaga yung taong yan. Panuorin ninyo yung ibang mga nagsasagawa ng video patungkol sa kanya. Huwag kayong mag-focus lang sa kanya. Nanonood lang kayo sa kanya lang kayo nakikinig. Kaya nabubudol niya kayo. Sinabihan na daw siya ng kanyang mga kamag-anak na huwag na daw niyang ituloy yung ginagawa niyang pagbatiko sa Iglesia ni Cristo. Pero matigas, gusto niyang subukan. Sige, gawin mo. Patuloy mo lang gawin yung pinaggagawa mo. Kung gusto mong lalong gumulo ang buhay mo, yan na nga. Maraming nagsasabi niyan. Maraming nagsasabi. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. Maraming nagsasabi niyan. Hindi lang ako. Marami. Sa YouTube, marami. Panuorin mo sa YouTube. Kaya yung mga nakasuporta sa kanya, ewan ko lang kung nakasuporta o ano, yung matindi niyang pagmumura na at mga hindi magagandang salita. Hindi ko alam kung paano tinatanggap yun sa kanyang relihiyon. Sinasabi pa niya na makadiyos daw siya. Makadiyos ba yung ganun ugali na? Hindi mo mailarawan kung anong ugali ng bahala kayo dyan kung anong isipin ninyo. Pinagmamayabang niya na marunong siyang gumawa ng
dinamita. Para saan yung dinamita? Oh. Ito. Para sa akin, hindi po tayo magpapasindak sa iglesia ni Manalo. Lalaban po tayo ng parehas. Lalaban tayo sa bayan kung kinakailangan. At yan ay araw-araw po natin pinaghahanda. Siguraduhin ko naman na mas maraming matutumba sa kanila at maraming tuwid ang paa. No? Maraming iuuwi sa kanila na tuwid ang paa. So sanay tayong gumawa ng dilamita. Sa amin, sa probinsya namin, ang tawag dyan dilamita. No, tawag dyan. So sabi ko nga pag nagkamali-mali sila ng ano sa akin, ewan ko na lang Ewan ko na lang. Siguraduhin ko lang na kapag ikaw kapag tumahol yung mga aso ko, Handa daw sila. Pinaghanda na daw nila. Mas marami daw ang tutumba sa mga kalaban niya. Talagang kira yung hinahanap. Yung gusto niya. Nauli sa kanyang bibig mismo. Kaya pala ayaw niyang sumuko, nagmamatigas kasi may mga tinatago pa ng mga kaso. Hanggat hindi mo tinitigilan ang Iglesia ni Cristo, Epifanio Labrador, ay hindi rin kami titigil sa mga pag-react sa iyong mga video na ayon din mismo sa iyong mga video. Kinukuha namin kung ano ang dapat namin mga maging reaction. Hanggat mayroon siyang ginagawang mga video ng patungkol sa Iglesia ni Cristo na masama, hindi kami titigil na gagawa niyan ng reaksyon. Yan ang aming gagawin kahit araw-araw pa yan. Kahit may mga trabaho kami. Yun lamang po. Maraming salamat.